Kayong mga nauuhaw ang inumi pagsaluhan, magsiinom at masayahan, walang bayad, malinamnam, itong tubig na dalisay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat at sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat dumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapati para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panuka. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan languyin upang matawid. Sabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaaring maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tungkulan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos na makapangyarihan, kapiling
Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulo. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos ko sa aking gawad, loobing tunay na tapat. Puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Ngayon ay Martes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang tubig ay sagisag ng buhay. Ito ang isa sa pinakamahalagang elemento upang tayo ay mabuhay. At sa marami ding pagkakataon, ang tubig ang nagiging sanhi ng kagalingan. Kaya nga sikat yung tinatawag nating water therapy. Kapag mayroon tayong kakilala na sinisipon o madalas ay nakakaranas ng kaunting sakit, ito ang ating inirerekomenda. Bagamat ang tubig ay maaaring panggalingan ng buhay at kagalingan,
ipinababatid sa atin ang ating mga pagbasa na ang tunay na tubig ng buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ito ang inilalarawan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sa isang pangitain ay isinama siya ng anghel sa templo at ipinakita sa kanya na sa ilalim ng templo ay may agos ng tubig na dumadako sa iba't ibang panig ng lupain. Sinabi pa ng anghel, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Malinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. At ito mismo ang pagsasalarawan kay Jesus sa ating ebanghelyo. Ang templo na pinagmumula ng tubig na bumubuhay ay ang mismong Diyos na nagkatawang tao upang bigyang buhay hindi lamang ang ating pangangatawang nanghihina, kundi ang ating kaluluwang nalugmok na sa kasalanan. Sa ating ebanghelyo ay narinig natin kung paanong napakaraming may sakit ang nagkakalipumpunan sa may deposito ng tubig sa may Jerusalem na tinatawag na Bethesda. At lubos ang kanilang paniniwala na ang sino mang maunang lumusong sa tubig na ito matapos itong makalawkaw ay gumagaling. Mayroong isang lalaking 38 taon ang may sakit at dahil hindi niya magawang makalusong agad, inaakala niyang hindi na siya gagaling. Ngunit heto si Jesus na siyang tinanong, ibig mo bang gumaling? Kung tutuusin, malinaw kay Jesus ang sitwasyon ng lalaking ito. Alam niyang matagal na siyang may sakit. Ngunit ang tanong na ito ay hindi lamang upang alamin ang kagustuhan ng taong ito na gumaling. Dahil kung ating iisipin, wala naman pong may sakit na nagnanais manatili sa ganong estado. Lahat ng may sakit, nais gumaling. Kaya nga natural lamang at malinaw ang kagustuhan ng taong ito na siya'y gumaling. Subalit sa pananaw ng taong ito, ang tanging makapagpapagaling lamang sa kanya ay ang paglusong sa balong iyon at makadama ng tubig mula sa balong iyon. Kaya naman ang sagot niya kay Jesus ay hindi opo o oo, kundi Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako ay may nauuna na sa akin. Kaya naman para bang sinasabi niya, papaano siya gagaling? Naniniwala lamang ang lalaking ito na siya ay gagaling kung siya ay mauunang makalusong sa tubig matapos itong makalawkaw. Subalit ang tanong ni Jesus, kung nais ba niyang gumaling, ay tunay na tumutukoy sa pananampalataya ng lalaking ito kay Jesus. Tila ba ang tanong na ito ay nagsasabing, naniniwala ka bang kaya kitang pagalingin? Inaanyayahan ni Jesus ang lalaking may sakit na huwag ituon ang kanyang pansin sa tubig na pinaniniwalaan niyang magpapagaling sa kanya, kundi kay Jesus na mismong tubig ng buhay na makapagpapagaling ng anumang sakit ng katawan at kaluluwa. Kaya naman matapos mapagaling ni Jesus ang may sakit, binigyan rin siya ng babala. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Ang paanyayang ito ni Jesus ay tumutukoy na mamuhay siya ng matuwid upang hindi lamang ang kanyang katawan ang patuloy na gumaling, kundi pati rin ang kanyang kaluluwa. At ito rin po mga kapatid ang panawagan sa atin sa panahong ito ng ating quarantine. Nais ng Diyos na hindi lamang tayo matuon sa nakakatakot na sakit ng katawan, kundi higit sa dinaranas nating sakit ng kaluluwa at ating mga ugnayan. Ang panahong ito ay ibinibigay sa atin
upang ating mapaghilom ang sakit na dulot ng paghihiwalay, kawalan ng oras para sa ating pamilya, at kakulangan ng pagkalinga at pagmamahal sa isa't isa. At upang makita natin na sa kabila ng nakaambang panganib na ito, si Jesus pa rin ang tubig na makapagpapagaling sa lahat ng sakit. Maging ito man ay sakit sa katawan, sakit sa kaluluwa, o sakit sa ating relasyon sa ating kapwa, o maging sa ating sarili. Kaya nga, kung maghahanap man tayo ng tubig, hindi na natin kailangan ng alkaline, hindi na natin kailangan ng kangen, o ano pa mang uri ng tubig. Si Jesus, na tunay na tubig ng buhay, ay sapat na para sa atin. Pagpalain po tayo. Oratio Imperata. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong na mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming naiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang po ang may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po ang may kapal ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ang utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap na sa iyong pagkupkop sa amin lahat na iyong binubuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kaniyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tumawag tayo sa ating Ama sa pamagitan ng panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ang aking butihing pastol ay ang ating Panginoon. May pagkain siyang ukol at bigay na maiinom sa kanyang inaampon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at naway pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.